Balitang boxing mga boss, Osaki Foster na may hawak ngayon sa WBC Super Featherweight Belt. Hinahamon po niya si Vasily Lomachenko. Kung babalik daw si Loma, nakahanda agad si Foster na itaya ang kanyang titulo. Huling laban ni Lomachenko, tinalo niya via knockout si George Kambosos sa lightweight division. Pero sabi nga ng kampo ni Vasily Lomachenko, mas gusto nila targetin si Emmanuel Navarrete. Kung makuha daw nila ang titulo ni Navarrete, pwede na makipag-unify kay Osaki Foster. Sa ibang banda naman, Jaron Boots Ennis, sinabi niya sa kanyang panayam na pwede siyang bumalik sa November or December. Kahit sino raw ang kalaban niya mga boss, basta magkaroon pa siya ng isang laban bago matapos ang taong 2026. Nakanda raw siya lumaban kay Pondura at Berril Ortiz. Nauna nang sinabi ng promoter ni Pondura na hindi sila pwede ngayong 2026 dahil sa 2027 pa sila handa lumaban kay Ennis. Kaya ang pinakahuling option na ngayon ni Jaron Ennis kung big fight ang gusto niya, labanan niya si Berril Ortiz. Kaya abangan natin yan mga boss, malaking fight din yan sa 154 pounds. Samantala nakahanda na nga po si Conor McGregor. Ibang-iba raw ang kondisyon ngayon ni Conor McGregor. Motivated siya na manalo kontra Max Holloway ngayong July 12. Dehado si McGregor sa pustahan kaya mas determinadong manalo. Abangan natin ang muling pagbabalik ni The Notorious. Kung manalo si McGregor dito, siguro tuloy-tuloy na ulit ang kanyang laban. Huwag lang mabalian ulit ng paa si McGregor. Sinabi nga ng kanyang trainer hindi na raw striking ang ginagawa ngayon ni McGregor. Dahil ang inaaral niya ngayon grappling at wrestling. Dahil ito raw ang madalas na ginagamit sa kanya. Hindi raw sila lumalaban ng striking kay McGregor. Dahil sinasamantala ng kalaban niya ang kahinaan niya sa wrestling. Kaya ito raw po ang ini-improve ngayon ni Conor McGregor. Samantala muling pinost ng The Ring Magazine ang highlights ni Casimero. Ito nga po yung highlights sa naging laban niya kay Guillermo Rigondeaux, kung saan nagtala sila ng pinaka-counting suntok na kumonekta sa buong 12 rounds. Matatandaan nakataya dito sa laban ang WBO bantamweight ni Casimero dati. Kaya pumasok ito sa history na lowest punches connected sa isang championship na laban. Pinakita nga po sa highlights yung mga kumonektang suntok ni Jandrel Casimero. Samantala pambansang kamao Manny Pacquiao, isang boksingero na lang ang natitira sa kalaban niya. Yung apat na binanggit na pagpipilian, si Tank Davis, Conor Benn, Rolando Romero at si Liam Paro. Si Rolando Romero mapapalaban na kay Teofimo Lopez. Conor Benn mapapalaban kay Ryan Garcia, inaasikaso na. At ngayon may bagong balita kay Tank Davis na hindi raw siya makakalaban ngayong 2026. Dahil sa 2027 pa siya muling babalik. Ibig sabihin ang natitira na lang na kalaban ni Manny Pacquiao si Liam Paro. Kung saan sinabi na rin ng kampo ni Paro na interesado sila kay pambansang kamao. Yun nga lang ang kondisyon, dadayo si Pacman sa Australia at doon sila maglaban. Sa ibang banda, Bacosa bumanat nga po kay Rodelyn Perez. Ayon sa post ni Perez, what if siya yung nanalo, may reklamo kaya sila? Nagbigay nga po ng reaction dito si JX Bacosa. Hindi ko alam kung kapatid o pinsan ito ni Eman Bacosa. Sabi niya kung ikaw kaya tinamaan sa likod ng ulo maraming beses, saka mo sasabihin yan. Baka isang suntok lang sa likod ng ulo, artehan mo na yung referee, masyado ka mayabang boy daya. Ayan po ang reaksyon ng kampo ni Bacosa mga boss. Ano ang masasabi nyo dito?